Welcome back mga katatad, isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Welcome to my channel. Muli na naman nagbabalik sa inyong harapan ang Katadtad TV channel. At ngayon mga katatad, panibagong araw, panibagong paghahanda na naman tayo ng ating baboy na ititinda sa araw na ito. Ayan, at kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. Click mo na yung notification bell para updated ka pa sa mga susunod na ating mga videos na ating ginagawa dito sa Meat Shop na katulad nito mga katatad. Tara, samahan niyo naman ako magkalas ng ating baboy paninda sa araw na ito. Let's go! At ito na nga mga katatad, pagtatanggal na tayo dito ng ulo or magpuputol tayo ng ulo. Yan po ang ating unang ginagawa para sa pagkakalas ng ating baboy paninda. Ngayon, ipapatihaya natin ito. At dito mga katatad, no, kaya tayo nagamit dito ng panaga at may nakadikit pa ditong buto, no. At hindi naman ito tinutuloy talaga pagbibiyak ng ating mga matansiro. Gawa ng isa rin yan sa purpose para hindi magkadurog-durog ang ating baboy. Ayan. Ang mahalaga dyan mga tantad ay hiniwaan na nila yan na para sa ganon hindi na tayo mahirapan tayong mga chopper, no. Ayan. Ngayon mga tantad, no, napaghiwalay na natin at umpisa na natin magkalas. Ayan, bago natin umpisa ng pagkalas, hahasain muna natin ang ating knife, no. At unang natin tinanggal dito ay yung tampalin. Ayan, at sunod natin yung singit or yung taba na nakadikit sa ham legs at isinunod natin yung lomo. Ayan. Ngayon mga tantad, no, para dyan sa ating mga bagong butcher na wala pang idea tungkol sa pagkakalas ng ating baboy paninda. Ayan, panoorin nyo ito mga tantad, step by step na naman ito. At naway makatulong na naman sa inyo ang video na ito, no? Lalo na dyan sa mga nagbabalak magnegosyo ng baboy. Andito lang ang inyong Katadtad TV, no, para magbahagi ng mga idea o dagdag kaalaman tungkol sa diskarte sa pagtitinda ng ating baboy paninda. Ayan mga tantad, no, panoorin nyo ito hanggang dulo. Dito pala, no, ay hindi ko muna paghihiwalay itong limpo chop or chop. Isasabit ko na lang muna ito at gawa ng mayroon tayong pa-order ngayon na 2 kilong dinuguan at 3 kilong igado. At lahat po yan ay kasim, kaya inuna muna natin ang pagkakalas ng ating baboy paninda sa araw na ito. At isusunod na natin yung paghihiwa or pag-i-slice ng dinuguan at igado. Ayan. Dito para mga tantad, no, ay yung pata pa rin natin dito hulihan ay putol pa rin mga tantad kasi gawa na yung pata natin dito hulihan ay diretso boneless na yun, no. Ayan. Para diretso ang ating gawa, kaya diretso putol na tayo dito ng hulihang pata. At ang pinakapuno niyan ay boneless na talaga. Sa nakikita niyo mga tantad, nakadikit siya sa pigi, no? Yung laman na lang at wala na yung pata. Ayan. Kaya yung pata natin hulihan ay nagiging binti na lang, no? Kung tawagin dito sa atin, dito pala sa amin, no? Tawag dito talaga sa amin ay putol. At gawa ng putol talaga yung patang hulihan natin dyan at binti lang ang tira. Dito pala mga tantad, no, ay diretso tanggal na ako dito ng paypay, no? Gawa ng diretso na nga tayo dito at gawa ng naghahabol tayo ng oras, gawa ng ang nag-order sa atin ng dinuguan at igado ay maaga niya kukunin, no. Kaya 3:30, no, andito tayo 3:30 tayo nagbukas at mga 4 AM na kukunin ng ating kasuki o ating customer na nag-order. Kaya minamadali talaga natin to dito. Kaya yung limpo ko dito at saka pork chop ay magkadikit lang, no, natin na isasabit. Yan. Yan, tapos na natin ang isa, no, ay yung kalahati nating karkas, no, kalahating baboy tapos na. At ito naman sinunod natin na kalahati. Ganun pa rin ang proseso mga tantad at sa nakikita nyo, napakadali lang nito sundan mga tantad, no, ating pagkakalas na ating baboy paninda.
sapagkat ito ay wala nang ibang pasikot-sikot pa, kundi isa lang ang move nito mga dadad, no? Ayan. Kasi ito ay baboy paninda naman, hindi naman to yung talagang pang ibang bansa, pang ibang bansa kasi na nagkakalas o paglilibon mga dadad ay iba, no? Kumbaga doon kasi hindi na nagamit ang panaga, no? Kapag ang kanilang limpo nga dito sa katulad ng sinabi ko na sa inyo na una pa lang ay sinusunod lang nila sa mga pagitan ng ribs at saka pinaka-join lang, no? At wala silang, ang limpo nila ay walang ganito na may patulis kung tawagin natin ay pitcho, pero minsan tinatawag din nila dito ay special ribs, no? Or spare ribs ang tawag nila, pero ang ribs talaga mga dadad, katulad nito na tinanggal ko sa kasim, no? Yan yung talaga yung special ribs. Yan talaga yung buto-buto na hinahanap talaga nila na special ribs, gawa na yung mahabang ano niya ang buto at maninipis lang at talagang malaman naman talaga. Yung mga dadad, no? Magtatanggalan naman tayo dito ng paypay. Ayan. Sa pagtanggal ng paypay mga dadad, no? ka-upload ko lang ng tutorial natin dyan para doon sa pagtanggal natin ng paypay na 0-0 mga katadad, no? At sana nakuha nyo naman kung paano o kuya nasundan nyo na, no? Lalo dyan sa ating mga bagong butcher, no? Nasundan nyo yung paano nating tanggalin yung paypay na 0-0, lalo na yung bias, no? Sa bias naman mga katadad, napakadali lang tanggalin, no? At sa paypay talaga muna kayo mag-focus, no? At sa dito talaga mga katadtad, no? Ito talaga ang ating inaaral kung mga baguhan pa lang tayo sa pagbubutcher o baguhan tayong chopper, tindero. Ito muna talaga ang ating piniperfect na pagkakalas. At dito mga katadtad, kailangan talaga dito pag nagkalas kayo ay iiwasan nyo talagang madurog ang baboy. Kasi meron tayong mga hango. Mga tatad, no? Tapos na tayo magkalas. Kaya mag-iwan na tayo ng powder sa atin, no? 3 igado at saka 2 dinuguan. Tama ka tatad. Ano ako. Ayun mga tatad, no? Andito na tayo sa part na mag-i-slice na tayo ng ating powder. Kaya dito mga tatad, no? Sa nakikita nyo, ang hawak ko ngayon ay kasim. Bago natin i-slice ito mga tatad, ay linilinis muna natin, no? Ayan, sa nakikita nyo. Kaya ko siya kinakaya ng ganyan mga tatad, ay tinatanggal natin yung mga libag-libag or dumi na nakadikit, no? Lalo na yung mga balahibo na nakadikit yan. Ang sunod natin dyan mga tatad, no, ay hindi pa rin natin maalis ang pagtitrim, no? Ayan. Sa pagtitrim mga tatad, no, kailangan nyo masundan ito, lalo na sa mga bagong butcher. Mahalaga po ang pagtitrim, lalong-lalo na kung gagayahin nyo ito na aking diskarte tungkol sa pagtitinda ng baboy. Kasi dito mga tatad ay yung kasi mo ay ginagawa natin limpo-limpuan. Sa nakikita nyo lagi sa mga display ko, nahuli po lagi dyan ang ating limpo, no? Kaya ang inuuna natin i-display dyan yung limpo-limpuan. Ayan, pagkatapos natin i-trim, no, ay isantabi lang muna natin o isasabit lang muna natin. At ito namang isang kasi mga ating iti-trim ngayon. Ayan. Kaya ako tinitrim ito mga tatad kasi ginagawa natin limpo-limpuan, no? Ayan. At ito na rin ang gagamitin natin dun sa powder natin. Yan ang mga trim natin, yung mga tinanggal natin sa pagtitrim. Yan na rin yung gagamitin natin dun sa ating powder na igado at dinuguan. Ayan. Pagkat kasi ang kanyang request, ayan, napaganda pa yung order niya, no? Kasi ang order niya talaga ay medyo malaman daw. Kaya yon, ilan lang yung may balat dyan or may taba na ating naibigay sa kanya, gawa na yung ginamit natin ay yung tinanggal natin sa pagtitrim. Ayan. Ayan, no, tapos natin i-trim at nagtimbang na rin tayo dyan ng 2 kilo at ititimbang na rin natin itong
3 kilo dyan mga tadtad. Ayan. Yung 2 kilo pala yun na tinimbang natin ay pang ano yung dinuguan, 3 ang ganyan. At dito nga mga tadtad, may customer tayo mga kasibusing. Kung bumili siya ng pansahog, halagang 100. Kaya ayan, inuna na muna natin siya. Ayan, para makapagluto na. At dito naman hihiwa natin ay sisiw na ito. Ayan. Ayan, ganyan lang tayo mag-slice na pangsahog, no? At yung pangsahog natin na slice at saka dito ko na hindi nagkakalayo, no? Lalo na ang minodo. Hindi nagkakalayo. Nakadepende pa rin tayo sa customer kung anong gusto ng customer na size. Kasi mayroon namang customer na pinapaliitan niya ang minodo, pinapalakihan niya rin ng minodo. Kaya nakadepende. Pero regular size talaga ng minodo mga tadtad ay bite size lang na. Ayan. At dito na mga tadtad, no? Inumpisahan ko na ang pag-slice natin ng pandinugan. Ayan, inunan natin yung pandinugan. Kasim po ito mga tadtad, no? Sa nakikita nyo kanina ay kasim ito. Ayan. Ay mga tadtad, no? Dito pala sa pag-i-slice ko nito, no? Ay walang cut-cut ito, no? Ayan, tuloy-tuloy yan mga tadtad. Kaya naglaan talaga tayo dito ng oras mga tadtad, no? Gusto ko masundan nyo at kung paano ang technique ko o diskarte ko sa pag-i-slice nito. Ayan. Ganun lang kasimple mga tadtad, no? Ang hawak nyo pala dito ng panaga ay huwag masyadong matigas ang hawak nyo sa panaga, no? At smooth. At ang paghataw ng panaga dito ay huwag masyadong mataas. At laman naman ito na ating inihiwa. At hindi naman siya matigas, no? Pero sisiguraduhin natin mga tadtad na ang panaga natin dito ay matalas talaga. At kailangan talaga matalas kasi pag hindi matalas mga tadtad, tayo rin na mahirapan at posible tayo maaksidente kasi pag hindi matalas mga tadtad, andun na yung pagkakamali ng ng hiwa, no? Gawa ng pag ma-purol mga tadtad ay andyan na yung dikit-dikit ang ini-slice nyo at dumidikit na rin sa panaga yung karne natin inihiwa. Ayan, kaya minsan nagkakamali ng taga at hataw ng ating panaga gawa ng itong nga dun sa mga nakadikit na karne dun sa ating talim ng ating panaga kung mapurol. Ayan, isang na naman yan mga tadtad, no? Tips sa inyo, kailangan maayos ang talas ng ating panaga na ating gagamitin sa araw-araw. Kaya ako dito mga tadtad, ang diskarte ko talaga, araw-araw kong sinicheck yung ating mga gamit, no? Lalong-lalo na sa ating panaga. Pagkatapos natin magtinda, andyan tayo, ini-check natin ng mga talas, no? Maliban na lang mga tadtad kung may manghihiram, hindi natin maiwasan talagang magkaroon ng konting yung talim ng ating mga panaga or kutsilyo. Pero ako mga tadtad, yung ating kutsilyo, no, kasi ang kutsilyo talaga ay sulingin, hindi talaga ako nagpapahiram ng basta-basta, no. Limitado lang ang pahiram ko mga tadtad kasi kaya talaga ako bumili ng sarili kasi gusto ko ako lang ang gagamit at hindi tayo maiparim kasi mahirap po ang nangihiram, no? At makasira tayo ng ating hiniram, kaya pangit po yun. Ayan mga tadtad, no? Tapos na natin i-slicein yung ating pandinuguan. Ayan, binalot na lang natin yan ng malupitang balot. Ayan. Ngayon mga tadtad, isusunod naman natin yung igado. Ayan. Itong talagang sinasabi kong mabusisi, no? Igado. At dito pala mga tadtad, no? Ang igado natin dito ay hindi talaga doon katulad ng normal na i-slice ng igado. Dito pala ang request ng ating customer ay medyo maliit, no? Maliit ang hiwa natin dito. At sa nakikita nyo mga tadtad, no? Kulong na lang gawin kong pansit. Ayan. Yan kasi ang gusto ng ating customer. Doon pala sa nag-order sa atin na customer, no? Yan yung regular nating customer, kaya alam na natin yung
kung paano at paano hiwain yung mga in-order niya. Ayan. Kaya mga katadtad, no, dito talaga sa pagtitinda ng baboy ay kailangan din natin ng alagaan yung ating mga customer at higit sa lahat mga katadtad ang mahabang pasensya, no? Kasi hindi pare-pares ang customer na mayroon napapakumbaba, mayroon ding mataas mga katadtad, no? Yung tipong nagkamali sila pero hindi pa rin nila inano yung pagkakamali nila. Kaya sa ganon, minsan kasi talaga mga tatad, di maiwasan yun. Katulad na lang halimbawa mga tatad na nagpa-slice, no, adobo ang sinabi, tapos yung pala pamprito. Siyempre, pag ngayon mga tatad, no, pag hindi kayo nagkasundo, minsan hindi kinukuha yung ating paano na lang yung paninda natin na na-slice na. Kaya minsan pinapalitan na lang natin, no? Maliban na lang kung nadurog na o pangsahog na ang hiwa ng manok, okay lang sana kung sa karning baboy, no. Pwede pa natin i-giling, halimbawa na slice na ng pangsahog, no. Ayan mga tatad, no, para pala dyan sa ating mga baguhang butcher, no, at sa mga kabutcher natin dyan, no? Ayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Naway nagustuhan nyo na naman ang video na ibinabahagi ko sa araw na ito, no? Ayan. At kung nagustuhan mo ito mga katadtad, paki-like at share naman ito at paki-subscribe na rin at paki-click nyo na rin ang notification bell para updated pa kayo sa ating mga ginagawa tungkol sa paghahanda at pagtitinda ng baboy paninda mga katadtad. Ayan. Muling nagpapasalamat ang inyong Katadtad TV sa walang sawa ninyong panonood sa ating mga munting video na katulad nito mga katadtad. Ayan. Ayan, panoorin nyo ito hanggang dulo, no? At naway nakatulong na naman sa inyo ang video na ito. Ayan, isang mapagpalang araw. And God bless you mga katadtad. Ayan. Andito pa lang ating matansero, no? Ayan. Nagkape na pala tayo dito mga katadtad. Ayan. Ayan, nakikita nyo mga katadtad, no, kung paano tayo gumarutin ng ating slice igado or cut igado mga katadtad. Ayan. Higado pa lang daw ang tawag daw talaga, higado, hindi igado. Pero yun sa nakasanayan na ng ating mga customer ay igado. Ayan. Ayan, duman ang ating katadtad, no. Ayan. Driver pala natin yon ng ating patama or ating kinakargahan ng ating tatay na baboy. Ayan mga tatad, no, salamat sa inyong panonood. Din isang mapagpalang araw na naman. Buhay tindero naman tayo mga tatad. Ayan, malapit na tayo matapos, no, at talagang mabusisi talaga ang pag-slice nito mga tatad na igado, no. Ito ang talagang mangangalay talaga dito ang braso nyo mga tatad, no. Lalong-lalo na kung mga 5 kilo pataas na ang i-slice natin. Talagang mamamanhid dito ang inyong braso kay hiwa, no. Maliban na lang kung adobo, sigang, no, tinola or kaldereta, kaya napakadali lang hiwain yan. Pero pag ganito mga tatad, talagang mabusisi. Lalong-lalo na dyan sa ating mga bagong butcher, no, kasi ang kanilang kamay ay may katigasan pa, kaya hindi nila masyadong may balance yung kanilang hawak sa panaga, kaya matik talaga mga tatad, siguradong ngalay sa ganitong pag-i-slice, no. Ako naman dito mga tatad ay ito ang pinaka-paborito ko, ito ang pinaka-gustong gusto ko talaga dito sa pagtitinda ng baboy. Kung
paano mag-slice, no? Mag-slice ng mga binibili. Yan talagang gusto ko sa mga tad-tad. Ayan. Kasi dito mga tad-tad talaga parang nare-relax ang sarili mo din sa pag-slice. Kaya pala tinanggal natin yung may dugo-dugo, no, sa nakita natin. Kaya pinalitan lang natin ng kaperanggot na laman. Ayan mga tad-tad, tapos na naman natin itong ating igado. Ayan, sa nakikita nyo. Ayan ang ating igado. Ayan. Ngayon mga tad-tad, may kasama pala itong halagang 100 pesos na atay ng baboy. Kaya isusunod na natin yan mga tad-tad. Ayan, sa nakikita yung mga tad-tad, napakaganda ng balat, no? Pang ano talaga ito mga tad-tad, international. Ayan. Ayan mga tad-tad, no? Atay naman ang ating hihiwain pang igado uli, no? Ayan, unang lata ano na natin sa timbangan, hindi sumakto, kaya nagdagdag tayo dyan. Ayan. Ayan, ganun ulit mga tad-tad ang slice nito, no? Pahaba na medyo maliit. Ayan. Kung napapansin nyo mga tad-tad, no? Kadalasan talaga ng slice ng igado ay halos 1 inch ang kapal, no? At medyo panipis ang hiwa. Ito sa akin ngayon na hinihiwa ko ay sa nakikita nyo mga tad-tad, napakaliit talaga. No? Kaya mabusisi talaga mga tad-tad pag hiwa ng igado. Ayon naman sa ating customer, sino nga ba naman masusunod? Siyempre ng ating customer. Kaya kung anong gusto ng customer, bilang isang chopper, masusunod ang customer mga tad-tad. Ika nga, customer is always right, no? Ayan. Ayan mga tad-tad, lalong-lalo dyan sa ating mga kasuki, no? Nagpapasalamat tayo dyan at sa walang sawa nilang pamimili dito sa ating meat shop o dito sa tindahan. Lalong-lalo dyan sa mga sulit kong customer, no? O sulit kong kasuki. Ayan. Na kahit saan ako magpunta o saan ako malipat ng meat shop ay talagang doon sila namimili, no? Dito pala mga tad-tad, halos na mga lahat ng customer ko dito ay yung mga patatagal ko ng customer. Ayun mga tad-tad, tapos na tayo, no? Kasi nakikita nyo. Ayan, tamang post lang tayo dyan. At paplastikin na natin ito. At paghahanda na tayo ng ating baboy paninda. Magdi-display na ako dito mga tad-tad, no? Ayan. Ito na mga tad-tad, uunahin ko na dito ang ribs. At fast forward na tayo dito mga tad-tad. Gawa ng tanghali na, no? At medyo napahaba na rin ang aking video dito. At kaya fast forward na tayo dito mga tad-tad. Ayan, panoorin nyo na ito hanggang dulo mga tad-tad, no? At salamat sa inyong walang sawang panonood at sa mga silent viewers natin dyan, mga subscriber at sa mga nagtitiwala sa ating channel. Ayan. Ayan, diretso display ako dito ng pigi mga tad-tad. Ayan, panoorin nyo na lang ito kung paano diskarte ko dito sa pagdi-display. Ayan. Hanggang dito na mga tad-tad, no? Panoorin nyo na ito hanggang dulo. Ayan. Sa mapagpalang araw, and then God bless you mga tad-tad.
Pasok kayo. Tanong ko ano masuk dito. Masakit. Tanggol ka na talaga ngayon. Tanggol bulan. Tanggol, asawa ni Tanggol. Mukha? Wala kasi mukha patay na. Tumagod sila.